The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So malakas na palakpak sa ating Diyos. Pwede, kabayan mo muna yung mga katabi. Pag-release kasi blessing. Yan. So, pwede na ka lumikod. Ayan. So, kumusta ang mga anak sa Diyos? Kumusta ang whole week na ato kaharap, ini nga inagi nga week, darama na ato ginagian, daramo an ato experiences. So, daramo yan na an may sakit, daramo ang ginsakitan. Diri la kamo, kundi inagita aktibisan sa ako, kabataan. Kahumanla sa nato sa day service. So, bako nga ni, grabe yan na ang labanan. So, ato kanina, tikak sa praise hanggang sa ato worship, ngatanan ito, warfare song, ngatanan ito, song of declaration, sa tapos na ginhimo sa Diyos. Napansin niyo, ato kanta, gidi-declare, kung ano ang ginhimo sa Diyos, ng victory, nga dapat magamit nato bilang mga anak sa Diyos. Kaya lang, napansin ko, minsan, nagkakantakit, parang kantala, kinkantatala siya, nga di rin nato in-intindigod, in-internalize, yung essence, yung values ito nga kanta, kaya na maging kakanta natin ito. So, related ito sa ako topic, sa mga nakaagi, an ako topic, more on declaration nato sa word sa Lord, na correct nato mangyari sa ato kinabuhi, yung power of declaration, yung mga mga strategies, para, magamit mo yung word sa ato daily lives, pero yan ang ato naman topic, butahan ko siya nga title, My God-Given Authority. Naniwala po ba ang lahat na gintagan authority sa Diyos? At ang maluya, wala itong pipiralaan maaram mo mayon sila authority. Sa time nga nagkasala si Eva, nga si Adan, nawara ini nga authority. Nahingat to sa kaaway. Ang kaaway na mayon authority sa ato. Pero, bago pangalan sa ato kanta, waray kapugni ang Diyos sa kamatayon. He has won the victory. And doon sa victory na ginhimo sa Diyos, ginbalik niya ang authority na ginkawat sa kaaway, ginbalik niya sa sinuman nga mga tao nga makilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Importante ini. Actually, importante ini nga topic kasi daramon anak sa Diyos nga diri nila aram kung paano mag-stand sa authority na ginhatag sa Diyos. Kaya feeling nato talunan gid. Feeling nato pag-adaan challenge. Feeling nato waray gid nahihimo. Hello. Every day may challenge. Every day may ako pa permi ko gisugad. Whether we like it or not, tikang sangkin karawat nato si Christ as Lord and Savior, mayaon gid kalaban. Ang bago pa dili sa ato gid pa sa kanina, otrohon ko, for though we live in the world, bisan adikit sa kalibutan, namumuhay kit dili sa kalibutan, ang bago dili, we do not wage war. Abang niya dili, we do not wage war as the world does. Dili kita ipaglaban, para sa laban kini sa
kalibutan. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Ang sandata, maging gagamit nato, diri ang sandata, diri sa kalibutan, diri mo kinahanglan pasuka, diri mo kinahanglan pusil. Kung ano pa man ito nga sandata, sa war ng mayaon kit, ang bago nila, on the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Mayaon kit, divine power kuno to demolish palayason, pagkikot, wakasan, ini nga strongholds. We demolish arguments. Nano ko na ato demolish? Arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought. Inote niyo at words. Ang bago dili, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, dili pala, kinsusugad din sa 2 Corinthians, nga mayaon kit laban. Yung labanan, diri pwede, diri, waray gamit ang laban din sa kalibutan, diri mo kinanglan weapons. Nga hani sa kalibutan, bisa ka pa black belter, nga tanan nga martial arts arabo, ikaw na ang, general, pinakataas nga posisyon sa gobyerno, kunyari, ikaw ang chief of police, ikaw na pinakataas, ikaw na powerful sa pagdatong sa mga armies or sa ano pa man ito nga din sa kalibutan. Bisan pa ikaw si Ton at mayaon, diri iton at makaka-demolish sa totoo na itong kakalaban. Kapag pangani, di ba, arap tanan doon din hinga, waray gamit ang position sa kalibutan, waray gamit even ang kwarta. Bisang ka pa, ikaw nang well-known, ikaw na kung sa doktor, ikaw na ang pinaka the best doctor din sa kalibutan, waray gamit iton sa totoong nga laban nga mayaon kit din sa kalibutan, even the best doctor na mamatay. And worst, namamatay kadaman sa sakit. Bisa pa sigurong pa nga siya na ang mayon gidarami nga plake sa mga achievements niya. Still, kalimitan, doon ka may gigitan nga gipapahiya ikaw sa kalibutan. Kasi, bisa pa, grabe na nga knowledge, grabe na anim imo edad man. Pagdatong sa, kunyari sa doktor, pag sira nagkasakit, waray sirap panama noon sa totoo nga war mamayaon kit. So, kailangan nato maintindihan yung authority nga ginhatag sa Dios nga kaupod sini diligin sugad din ni Paul. Ginsulat ini kasi ni Paul. Kita talang ko ng background. Si doon nga time, yung setting doon, si Paul had already written 3 letters to the Corinthians. In 1 Corinthians, he used strong words to correct and teach. Most of the church who responded in the right spirit. There were, however, those who were denying Paul's authority and questioning his words. So, mayang naghapon, nagdi-deny sila, nag-question nila yung mga words nga ginahatag ni Paul doon that time. So, mayang mga, ibig sabihin, mayang mga opponents si Paul, nag-question ang kanya authority, tikang pala sa chapter 7 sa Corinthians. Ano? Gando may kitanda, kung mabasahon tayo itong books, may kitanda nga most majority nasa kayon kay Paul. Na-believe sila kan Paul, nagsaside sila kan Paul. However, mayaon, minority, iilan, nga, kumbaga, slander nila, ang isugat ni Paul, nga, isusugat nila, nga, si Paul kuno, bold siya, matapang siya, sa kanya surat, pero waray siya authority in person, kasi that time, preso si Paul.
Pasod sus ka, dako sa ipungang paglatak, ada ka man nga sa presuhan. Haay man to kay authority. So, iba ba sa ato, yan na, pasod ka, ikaw nga believer, alam mo yung word, sa Lord, kapasod ka, by His stripes, I am healed, person at gigat na kanina, by His stripes, we are healed. Ipagkalingkit ko na sa pamangitan sa latay, ni Kristo. Tuloy doon, kasi, yun yung sinabi ng Diyos, na by His stripes, we are healed. Yun nga lang, kin ko kontra iton, san kaaway? Through, with evidence. Papansin niyo, kita tasin mo ba ya? Mayroong kinalaban, nga kukontrahon yung kamatuuran. Ang matindi pa, mayroong ebidensya siya, pero nga ikukuhan sa imo. Masad ka, by His stripes you are healed. Kinaman mo yung kasi kinaman na naramdaman mo yun. Hello! Para sa kanina, isa ni Sister Denili. Maaraman kita, kung ano na kinaro sa Diyos, iahatag niya. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Amen? Pero pagkot niya, anak kinaro, kakusgan. Ang inabot sa kinabuasan. Sakit. Sugad ba sila na nato Diyos? No. Diri sugad sila na nato Diyos. Pero nabatian sa nato kalaban. Kaya karuyang niya kontrahon. Ang imo faith sa pamagitan sa kapaligtaran ng kanya, aaroon sa Diyos nga counter sa imo prayer para mawindang ang imo faith. Hello? Mawindang ang imo faith ka doon matetest kung nanonim stand. Kung magagamit mo ba ang authority nga ginhatag sa imsang Diyos. Kung kilala mo ba ang Diyos, nga kilala mo ang kaaway. Hello? Daramo ang anak sa Diyos, nga diri maaram, diri nira na a-identify ang kiwa, san kaaway, sa kanra kinabuhi. Amen? Kaya nga, we like Paul, mayroong lakit mga witnesses, magluya lakit kung sa ato lakalugaringon. Amen? Sino din masugad niya siya na pinakamakusog. Matanan kit, hallelujah. Kaya ka, susugad ka nga, without Christ, we can do nothing. Maray talaga kitahimo kung kitala. Kaya na ini nga lawas, makasasala, ini nga lawas, mayaon kaluyahan, tungod sa pakasala ni Eva nga si Adan. Amen. Mayaon kit Adamic nature, nga ini nga nature, diri siya maupay, failure siya. Talunan yung nature sa tao. Kaya na nagpasakop ang tao over the authority of Satan. Pero, yun yung nature siningalawas. Pero, diri na itong nature sa mga anak sa Diyos. Kung aram nato, nga yung promise sa Lord. Nga, ang bagaw kaya nga gina-remind ni Paul, nga, diri na ang laban, diri na laban sa kinatawhan. Na kailangan mo mag-exercise, mag-aram boxing, kailangan mo mag-aram sa mga martial arts, mag-taekwondo ka man, ikaw na black belter, mag-aram ka man sa pagiging ninja. Kumaga, listo ka sa arnest, katana na. Pero di rito kasi yung reality, di rito ang laban. Amen. At laban na yan, nato yan na, at ato kalaban, diri kuno sa tao. Kitanim imo hipid. Diri tun maoning kalaban. Diri tun maoning kalaban. Kundi, yung principalities, yung spiritual, nga namumuno din sa kalibutan. Diri na papirdi. Amen? Diri, until now, diri kina-accept ni Satan nga he is defeated. Di rin niya itong gina-acceptar. Kaya, until now, ginihimo niya ang best niya nga ipamukha sa tao nga siya man nagumpay nga waray siya kaperdi. Daramo ang kanya ginihimo yan na sa ato. Iba-iba nga aspeto sa ato kinabuhi. Para ipamukha nga
nga waray na himo yung death and resurrection ni Christ, which is not true. Diri itong totoo. Amen. Kaya nga, He is the father of lies. Ay siyang gibubuwa is ang atanan. Tapik ang hipit, sanglit ay pagbinuwa. Ah, kay si Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Ano? Siyang gibubuwa is ang atanan. Hallelujah. Abago din, God's mighty weapons are available to us. Available na po nini nga mighty weapons sa Diyos para sa ato to fight against Satan's stronghold. Natuod ba ka nga mayong mighty weapon to fight every stronghold? Hello, sino din natuod nga mayong siya mighty weapons katigang sa Diyos para labanan ng katanan nga strongholds? Dili sining word, ini nga text, define dili people yung stronghold kung kikit ata sa definition, sa biblical definition, yung strongholds is defined as supernatural vices that just won't let go. Pareho siya sa Tagalog na vices. Bisyo. Pareho siya sa bisyo nga, nadiri, gumikan. Sa parang inom. Pag bisyo na niya pag ininom, diri niya mapugnan, diri uminom, parang nadiri ko dito. Nakakita nga ni siya, di man paras, naglalaway siya. Nadiri doon. Hello? Ano? Parang addiction. Ano? Addiction siya, diri man maupay, pero wala siya mahimo. Nadiri talaga gumikan, anak kudla. Naniri siya gumikan, siya nadiri gumikan, pero sa kamaturan, kung aramo na yung authority, kaya. Bago pa ni nanay, nung dumas ang isa ni nanay natin, kaya. Sa noon, nadiri niya mapugwan. Ito nga vision niya. Bisan, daramo na ang word at kisisulaan, na mabatihan niya, tikang santo, diri talaga, diri niya na mapugwan. Bago ni nanay, di niya, ang putman sino, parang, na-addict siya sa itong butang. Pero, one time, mayong ginhimo ang Diyos na doon niya nahigwa ng kanyang authority nga, ay ta, siya na ngayon ang nag-desisyon. At nadidagot pa rin. Mayong niya itong desisyon. Ini nga stronghold, kaya nga isulat nga stronghold, makuusog siya mag-hold sa imo. Isulat nga stronghold, kay mas makusog siya. Kumaga, anang kanya kusog na i-hold ka. San buta nga diri man dapat? Hello? Sino din inaruyag makalaya sa strongholds? Tasang kamay. Mamatikit sin maupay. Iba-iba ang stronghold sa atong kinabuhi. Si Lord, si Tunan maarang. Si Lord ang mag-reveal. Ngan si Lord ang magtuto sa ato. Paano nato i-defeat ining strongholds? Amen. So, describe ini people ang bago ko pa as a stronghold, ini stronghold as supernatural vices nga nadinig kumikan nga sa pagpapatuloy describe pa niya ini as arguments. Ang bago dili sa chapter 10 verse 5, ang bago niya dili, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Diri lang siya strongholds, define pa niya ini nga arguments, mga argumento. Proud obstacle nga nag-raise up against the knowledge sa Diyos. Hallelujah. Ini nga word nga arguments sa Greek word, ang Greek word niya logimos, which means reasonings. Pamatian tasin mo okay. So, ang ato ngay ang kalaban ngay strongholds, argumento siya. Ini nga arguments, ang Greek words niya, logimos, ang karuyag niya si Don reasoning. Sino din niya rasunable?
Tasang kamay. Kugi rasunabli. O pinaamin, rasunabli. Ito nga yan ang strongholds. Karayan sigon, number 1 nga kalaban nato, ang ato ta sarili. The wicked magrason. Yung reason nga ginbubutang sang kaaway sa ato utak against sa knowledge sa Dios. Ito ang stronghold. Nga dapat nato mabari sa ato mga kalugaringon. Ano? So obvious nga involved doon ang ato utak. The wicked mag-isip. Hallelujah. Actually, ako ngayon na direct battle. Yung duty talaga. Kapag mayon sa yung tao nga, makalalangot mag-isip. The way maglata, the way mag-react. Kasi di rin napapansin sa tao nga sayusan stronghold sa ato, papano kit mag-isip. Then, at pakalalangon siton, mandadamay kit sa iba. Nag-iisip kit si negative against sa iba. Waray ta ka-realize nga nag-reflect on the way kit, tunano kit, kaya kit nag-isip sinsugat siton. Hallelujah. Na-mention ko nitong santo, paano mo naisip ang sayong abutang kung diri ikaw mismo ito? Hello? Paano mo maiisip na sugat siya siton ang sayong nga tao kung diri ikaw mismo ito? Kaya, maging aware kit, gawin kit mag-isip. Yung reasoning, doon kit gindadalisan kaaway. Paano yung mga rason nga ipuputang niya sa imo utak? Lalo ito yung mga reasonings nga ipuputang niya sa ato utak, inon doon nakakasulod entry point inon saan kaaway nga nagpibuild sin stronghold sa ato mga kalugaringon. Karuyag ni Satan nga ang ato utak nag-reason away sa knowledge ng Diyos. Kasi ang bago pa, kung nanang sulod sa imong puso't isipan, maayton ang nagawa sa hiwa. Hello? The abundance of the heart, the mouth speaks. At isumulod sa heart. Nasulod mo nito sa talinga, nasulod sa utak. Ngayon, the way ka nag-iisip, nasulod itong sa kasing-kasing. Hello? Namamati pa ba? Pumalakpak ang tulog. Maabot ba? Darama nakatulog. Nanihiga turog na ngayon. Muna kayo mamingaw. Nanihiga turog na. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Open, alerto. Nabalak mo tayo. Ito na ginuwa na lang isugat. Hallelujah. Ang pamatala ito. Ay, mapaso, ura-ura. Ano? Grabe at paso. Yan ah. So, kailangan natin maintindihan nga ang kalaban nato yung arguments na ginahatag sa kaaway contrary doon sa ginsusugad sa Word of God. Kumbaga, kung inang gisod sa Word, mayroon siya perfect kabaliktaran niya sugaron sa ato. Ano? Mayroon siya perfect mga reasonings na puputang para i-erode yung confidence nato dun sa Word of God. Pabagsakod, ibuho niya yung confidence nato sa salita ng Diyos. Sino ang confidence niya sa Word of God? Confidence niya sa promises ng Diyos. Taas ang kamay. Confident kid. Pero nanatong sa time, sa mayon mga moments na di rin na napapansin nga kita-try ni Satan nga ikiba, i-erode yung confidence nato doon sa Word of God, doon sa salita ng Diyos. Hallelujah! Sa pamagitan, sino niya mga reasonings. So, mayroon mga certain nga mga
nangyayari sa ato life na minsan diri kita naging aware nga hinay-hinay ginwawasak sa kaaway yung ato confidence sa word sa Lord. Hallelujah. Hay na iba, malagot to nanhi nagkakawaran iba. Si pag word na mayaw nanhingat to kung diin. Hallelujah. Importante ang word. So maya nakihatag na some arguments sa God's word against doon sa counter arguments ni Satan. Kunyari, sa Galatians chapter 3 verse 26, ang taga dito, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Sino din naniwala nga anak siya sa Diyos? Amen. Amen. Pero kay nano nga nadatong sa time nga pagdarawan imo kinaagian, pagdarawan imo mga challenges sa kinabuhi, ang bagaw lasay ni Satan. Sus, wala gan nagpapahalaga sa inyo. Hello? Nakakaramdam kasi doon nga, feeling mo waray nagpapahalaga sa inyo. Feeling mo waray ka pamilya, feeling mo waray nag-iigugma sa inyo. Feeling mo nagsasayo ang kala bago ni feeling mo waray mo ka pansin nga counter argument ito sa kaaway. Diri nun ang totoo. Kasi ang totoo, ang salita ng Diyos na sin man ang nasunod sa Diyos, tinanggap si Christ as Lord and Savior, anak ka sa Diyos kan waray, anak ang Diyos nga diri higugmaon sa Diyos. Amen. Waray anak ang Diyos nga pababayan sa Diyos. Amen. Pero pag naabot na ang ato mga sitwasyon nga diri maupay, nakakaramdam kit si doon. Ang daday natuod ka pa, nagsiselfie ka, kairo ko man. Ano? Nakadto na pag nakadto sa mga kantahan, may kitaan mo, feel niya pag nagkakanta itong mga makapagdabdabin ng mga kanta. Ito, nakaka-relate siya sa mga emotional songs. Ano? Doon na may kitaan nga daramo at inhimo nga kabuwaan sa kaaway sa kadatagsa. Doon sa Romans 8:38 to 39, napagod niya dito. Neither death nor life, neither angels nor principalities nor powers, neither things present nor things to come, neither heights nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God. Ibig sabihin, katanan na, waray kuno, baka kapag hiwalay sa sa paghigugma sa Diyos. Pero ang bagaw sa kaaway, sus, kitigaan na nangyayari sa iyo. Nagarabot yung problema, higugmaong ka sa Diyos. Maupay pa nga nito yung habit nga at believer, pinagpala, nagpalyusin mga sugat sini, nag-shopping dito sa kwan. Hello? Naabot itong nga inferiorities, insecurities, naabot itong nakaipay, tugin, pumutang sa isang kaaway nga. Di rin ang totoo maging sa ni Lord. Ano? Tala lang ang problema, feeling mo, bago ba si Sister Nideling kanina, feeling niya na papaharayo siya sa Lord. Sa word pala, feeling. Amen. Feeling. Diri ka pwede bangangan sa imo feelings. Kay unfaith, diri api ang feelings. Unfaith, paniniwala sa butang nga di mo na ikikitaan. Amen. Diri iton sa imo nararamdaman. Amen. Diri nakabase sa imo na higigitan ngan imo nararamdaman. Ang pananampalataya. Ang pananampalataya natuod ka. Bisan waray doon evidence. Natuod ka kay maaram ka nga totoo siya. Amen. Makuri ano? Paano ka matuod sa ora mo kay kiti? Amen.
Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Bago ko pa kanina, yung argumento ni Satan, obviously, kumbaga kumpleto siya nga counter against sa kamatukuran sa word, nga we often fail to see sa kumbaga power sa atong kinabuhi. Yung word sa Lord, yung promises, nanay, di rin nato nahikitan yung power sa atong life. Kasi, si Satan, pag naghatag siya sa arguments, accompanied nga ni siya, may kaupod nga evidence. May kaupod nga ebidensya sa past. Hello? Ito, nagtuod ka nga kaya maguhon sa Diyos at sa iyong mga tao. Pero nanalong sa iyong isip, naduda ka sa Kanya kasi sa Kanya past. Nag-iisip ka nga, until now, sugad pa rin siya siton, kay mo gibabasihan yung past. Pero natuod ka nga kaya magbato sa Diyos sa iyong mga tao. Amen. E paano kung sugad na siton ang giniisip sa sa diba? Nanan feeling mo siton. Pag sugad siton ang karag iniisip liwan sa iyo. Minsan, ang kahuna mo ikaw na nag-isip sa iba. Ang makuri at ang iba liwat, maulat ang giniisip sa iyo. Abaga pa, do not do unto others what you do not want to do unto you. Diba? Masuol sa sayo nga anak sa Diyos. Lalo pa, kung anak mo condemn sa imo, ang nagpapagamit para i-condemn, imo ta bugto sa Diyos. Which is, sayo lang ato pananampalataya, nga ngatanan kit, ginbag-o na ni Christ. Ngatanan kit, kitatagan sa Diyos, chance nga magamit niya mightily and boldly. Amen. Kaya nga, kung mahigit natin doon, nakakangudjot ang kaaway. Amen. Waray nakaabot sa pamantayan sa Diyos, waray din hituhay, pero nga tanan kit, kinhihimo sa Diyos, ang kanya mahihimo, nga maayos kit, nga maitama kit, nga magamit kit, mightily and boldly, nga diri makakabulig, nga iko-condemn nato at kadatagsa, diri makakabulig, nga the wicked mag-isip, the wicked mag-act, mahilig kit mag-judge ng ibang mga tao. Kasi, nakaka-dismaya iton sa kasi anak sa Diyos. Amen? Parang na maabot sa point nga mapapaisip ka nga, huyu. Kaya nanong asugad kasi ito. Ibig sabihin, ikaw mismo, dili ka kumbinsido kung ipagko ka sa Diyos na kaya ka bagon sa Diyos. Hello? The way it mag-isip. Kaya ka nag-isip sa sugad siton, kaya nakakayon stronghold ang kaaway nga nagpuputang sa imo isip sin sugad siton kasi ikaw mismo aram mo sa iyong sarili madiri ka nagbabago. Amen. Kaya bakanin kami yung ka-stronghold na diri mo na o-overcome kasi yung reasoning sa kaaway sugad ka lang sito mag-isip sa iba. Hello? Naintindihan ta? Palakpakan muna natin ang Diyos. So, today, Paul instructed that these arguments are proud obstacles, meaning that they are set up to trip you up over and over again. The lie that starts in the mind is then soon lived on through habitual defeated behavior. Ito nakabuhaan yung utang sa atong utang. Kapag ginpabayan mo iton nga manahan sa imo, madatong ang time, ito na siya ang stronghold nga nabubuhi sa imo, mananahan sa imo, nga magkakayaot kasi, habitual, parang maging habit mo na siya, ito nga behavior mo nga you are defeated. Talunan ka. Naroy kasi doon? Anak ka sa Diyos, pero talunan, diri. Ay insulto itong sa Diyos. Amen. Insulto sa Diyos. Nga ipamukha mo nga talunan ka, which is handpick ka sa Diyos. Pinili ka sa Diyos.
Among sa kadaman, nakakilala ka sa kanya, gintanggap mo siya, aram mo na iintindihan mo ang word, but then, kinaalawan ka away, nga ipamukha sa nga you are defeated. Parang ginsugat mo nga waray kwenta ang ginhimo sa Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Diri pwede. Diri pwede. Kasi insulto ito sa Diyos. Amen? Kaya God is reminding us. Kan tututuan kitnya na sa Diyos. Kung papaano, nano ba ini nga weapon? Papaano nato ito siya gagamiton? So, our God's mighty weapon, ngaranan ito, may kitataging gamit, hindi nga word sa Ephesians, divine dynamite. Nanoan, sino man sa dinamita? Ang dinamita yan kadang magigagamit, sino mga parang isda, no? Nagay mo sa dinamita, itchan niya ito kasi nagkakamatay itong mga isda, nagkakabungol sila, yan, nakalutaw na lang. Pero sa santo, di rin ka nung ginagamit sa isda. Ginagamit itong sa labanan. Ano? So, dili, pagdating din sa Ephesians, doon kin sugat beautiful, yung armor, yung divine or mighty armor kaginhatag sa atong sa Diyos. Naniniwala po ba ang lahat that God gives us weapon of warfare to destroy any strongholds that would hold us back or hold us down? Hello? Natuod ba ka nga gintagan kin divine armor sa Diyos? Against sa katanan ng strongholds sa kaaway. Yun nga lang, kailangan nato malaman yung ability nato or ability siton ka weapon kung paano siya niya i-destroy yung strongholds. Apaga pa, diriton siya pagtitikap sa atong flesh. Ako pa kanina, minsan ikaw na pinaka-healthy, ikaw na pinaka Samson. Si Samson, di ba? Di ko kusugi siya. Minsan na ikaw pinaka-Samson. Si Samson nga, di ba? Ipakita doon, di ba? Sa life ni Samson, siya ang kikukusugi. Pero, waray na defeat siya sa stronghold sa kanya kinabuhi. So, nakadefeat sa kanya, yung reasonings, sa giputang sa tawa, yala, pag hindi mo isumat kan Delilah, mangka kan Delilah. Ano? Yung reasonings, sa giputang san, kaaway, ang bago ni Delilah, kahuna ko ba'y gumawa kay nanong nga di ka nagsusumat sa ak. Sugat sila ng kaaway. Amen. Grabe ang kanyang mga argumento. Ito torture niya, yung emotion, ni Samson. Kaya nga, ang atong laban, diri makukuha sa atong physical strength or abilities, bisan pa achievements, diri. Bisan na ikaw ang pinakabayaw hataas na achievements sa kinabuhi. Kung diri mo aram yung true weapon and authority na tikang sa Diyos, ikaw ang failure sa katanan. Amen? Hallelujah! So, kailangan alam nato yung divine power nga makakapag-release sa grip doon, sa kusog, sa nga nag-hold, sa supernatural, nag-hold sa ato kinabuhi. Ito nga, mga kinihimusan kaaway, nga kumbaga, mga strategy sa kaaway, para mawalan ato confidence sa word of God. Doon sa Ephesians, at gigamit doon is power. Even hindi sa ato ginbasa kanina, ang gingamit ng word is power. Ang meaning doon sa power is dynatos in Greek. Sa English, dynamite. God has given us supernatural divine dynamite, not only to weaken the stronghold,
but to completely blow up the works of the enemy. Yung dynamite, yung power sa dynamite nga ginhatag sa Dios dili la para i-weaken, paluyahon ang strongholds, kundi completely wasakon ang stronghold sa kaaway sa atong kinabuhi. So yan na, nano ini nga mga weapons. What specifically are the weapons na ginhatag sa Dios? Kabago doon sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Basahan ko. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Sunod, ang bago sa 14, stand firm. Then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sunod. And pray in the Spirit on all occasion, with all kinds of prayers and requests, with this in mind. Kasi nga ang laban sa utak. Be alert and always keep on praying. Nano ko no? Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. Doon sa atong gibasa, take note. Yung word na gingamit doon is stand. 4 times nga kin-mention yung word nga is stand. Kung mananotice nato, yung instruction, waray niya dito, waray niya instruct nga, put on the whole armor of God so that you may be able to fight against the devil. Napansin niyo? Diri ang word ang gingamit dito to fight. Waray niya dito sa karanga, put on the whole armor para makapaglaban ka. Makayanan mo bang ipaglaban? No! Diri ito ng word na ginbutang dito. Ang ginbutang dito, ang gigamit nga word is stand on your ground. Waray dito magsan ka, magkikiwa-kiwa ka, magtuwang ka, makipaglaban ka, mag-effort ka. Ang ginsuga dito is stand firm. Kaya na, no? Nga gingamit, gin-describe doon. Kaya na, no, nga stand firm at gingagamit, stand the word ang gingagamit, not to fight the devil who is defeated. Diri mo kinahanglan makipaglaban sa kaaway kay he is defeated. Talunan na siya. Kaya stand at gingamit doon para sa victory kasi victorious it. Pinagwagihan na ito ni Christ. Ngan, kumbaga, waray nakakayahan talaga ang kaaway sa totoo lang nga i-defeat it. Maliban, di mo aram aning authority. Maliban, kina-accept mo yung reasonings, yung mga counter-arguments
mga lies, mga kabuwaan sa kaaway sa imo utak. Kaya nga, napakahalaga habang ininaraman ko yun, doon ko mas naiintindihan nga everyday, napakahalaga na ang imo kinpipil sa imong utak is the Word of God. Pag mata mo pala, sikapon mo nga connected ka sa Dios, nga bisan waray ka ginhimo nakalingkod ka la, dapat aning utak connected sa Lord. Activated yung promises sa Lord para aware ka sa nga tanan nga atake sa kaaway. You don't need to fight. Dili mo kailangan mag-effort. Kailangan la aram mo yung true arguments, yung truth sa Word of God para yung arguments, counter-arguments sa kaaway na ginpupukol sa imo kaisipan. Kumbaga, diri makasulod. Abagaw pa, kailangan nato yung atake sa kaaway, kailangan nato i-counter ta sa words ng Lord. Kaya mahalaga yung time of prayer, kaya nga dili sa last, abagaw niya, and pray in the Spirit. Yung pray in the Spirit, dili doon gigamit yung speaking tongues. Na connected ka, bisang ra ka mo, bisang sa imo lang isip, nag-speaking tongues ka. Nagipag-connect ka sa Lord through the prayer spirit. Di rin mo pinawag na magdilata kasi ang makabati siya kasi gusto namin, pinalata siya. Hello? Pero kailangan, alam mo, alerto ka, Permi, kasi di rin natukan kaaway nga magpukulsin mga araw sa atong kinabuhi para la ipakita sa atong nga we are defeated. Amen. Nabago pa kanina sa natong bugto. Awan niya, naramdaman niya, feeling niya, nagsayuan na siya, na napapaharayo sa Lord. Pero, after nga nag-pray, ada an intervention sa Lord. Na-counter, nahibaro siya i-counter yung arguments ng kaaway. Amen? Kaya nga, mahalaga yung prayer. Kasi after we pray, ada at presence ng Lord, nawawasak at tanan kakabuhaan sa kaaway, later ma-realize na nala, ay, okay na. Kasi nakapag-buwakit sa leading sa Lord kasi nanalangin kit. Aba ko din pray in the Spirit on all occasions sa katanan nga okasyon with all kinds of prayers. Matanan na ka pa, sisan panalangin. Ay, pag pinamili, lasan imo yung panalangin, kaya mo aram ko na nung maatake, ano mo sa kaaway. All kinds of prayers and requests. Prayer kasi, nagipag-usap ka sa Diyos, communication sa Lord. Ibig sabihin, nila ikaw naglata, ang Lord iwan. Amen? Iba man ang request, mayong maging papangaro sa Diyos. Amen? Mayong competition sa Lord. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. So, di rin ikaw, imo lang sarili, pinanalangin. Kundi nga tanan nga anak sa Diyos. Amen. Sino din nanalangin para sa iba? Di rin kaya di mo po kung sa'yo panalangin, Lord, tagiyak, Lord, puro lang nakasintro sa imo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, kailangan, aram nato ito na, no? Dili yung armor, naninig yung mga armor, naghihatag sa Lord. Una, belt of truth. Yung belt of truth, kung ikit-anta sa word, iko-connect sa word sa Lord. Doon sa John 14:6, bago niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, itong nga belt of truth, it is Christ itself. Kasi siya ang truth. Amen. Sunod, breastplate of righteousness. Abagaw sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, He is the source of your life in Christ Jesus, who become for us wisdom
from God, and righteousness and sanctification and redemption is still, sino ang itutukoy doon? Sino? Nano ang breastplate of righteousness? It is this thing. Christ. Si Christ lagi hapon. Siya lagi hapon itong righteousness. Sa kanya lagi hapon itong magtitikang. Number 3. The gospel shoes or the shoes of peace. Ang bagaw sa John chapter 16 verse 33. I have said this to you so that in me you may have peace. Tunay tan makukuha ang kapayapaan. Di kami agyan ng kapayapaan. Kan Christ. Kan Kristo. Shield of faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the pioneer or the author and perfecter of our faith. Sino nato? Di na lang ito magtitikang. Sino kuno dapat nato kikikitan? The author and finisher of our faith. Sino? Si Christ. Ibig sabihin, yung belt of truth, kailangan ang imo lang paniniwalaan ang isugat ni Christ. Kasi siya ang totoo, ang nagsusugat sa kamatuguran. Yung breastplate of righteousness, ibig sabihin dapat mamuhay ka ayon sa gisusugat ni Christ. Kasi siya yung righteousness, hindi sa ato. Siya dapat ang mahigikit ang sa ato, kay kung kitala, waray. Marigsukit. Pero tungod kay karawat na si Christ, nga kita try na mamuhay ayon sa kanyang gisusugat. Mahigikit ang yung righteousness. Ang nakakitaan amay sa langit, kay nano, ada sa imo kasing-kasing, daradara mo, yung true righteous, waray iba, kundi si Christ. Amen? Ada siya. Siya ang nalukob sa imo emotion. Diri, emotion sa kalibutan na nakaka-imos. Amen? You're acting imos. Kapag na-overcome ka sa imo emotion, kaya nga dapat yung righteousness ang nahikikitan. Para the way ka nagkikiwa, the way you act, ada yung righteousness, yung kaupayan, di rin nga nakakairitar ang imo mga kiwa. Amen! Hallelujah! Yung shoes of peace, yun papakita din na sa ato paglakawon din sa kalibutan, kahit nato maglakaw doon sa pamantayan sa Diyos. Mahibabaruan mo nga naglalakaw ka according sa kalooban sa Diyos. Kay naramdaman mo, naranasan mo yung kapayapaan. Diri kapag pagabag ka perme, mahala, tara mo la. Tara mo nagbabagabag mga negative thoughts sa imo sarili. Amen? So, kailangan nanatili yung kapayapaan despite sa mga circumstances, payapa ka. Kaya nano, araw mo nag-stand. Nananatili ka, nag-stand doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung shield of faith, para mapanatili mo yung faith, diri mawindang ano yung faith. Pagkita ang Kristo. Mag-focus ka sa tapos na gawa ni Christ. Amen? Ito na nagbibuild sa atong faith kasi kung naniniwala ka na sapat yung ginawa ni Christ, waray na dara mong istorya. Amen? Waray ka iba nga dapat tugbusan kundi yung promises ng Lord. Amen? Hallelujah. Then helmet of salvation. Ang bago sa Acts 4:12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among mortals by which we must be saved. Waray iba nga ngaran nga ginhatag sa kalibutan nga makakasalbar sa tao, kundi ang ngaran ni Kristo. Diri ngaran ni Poncio Pilato, diri ngaran ni Pablo. Hello! Sa silong ng langit, sa ulan ngaran nga ginhatag nga makasukat ikaliligtas ng tao. Waray iba, kundi ang ngaran ni Kristo. Amen? Kaya dapat, itong nakabutang sa utak, anim salvation kan Christ la. Kung anim salvation kan Christ, pahalagahan mo si Kristo sa rin kinabuhi kay nano. Kung mamawara din salvation, arabo kung tikain ka. Sino na rin hingat sa impyerno? Nasa kamay.
Mayaon, may naruyag sa kapahamakan, waray, di ba? Pero minsan, inaalaw nato ang kaaway. Kapag ibubuhian nato ang salvation, paano nato ibubuhian ang salvation? Kapag natuod kinsan argumento sa kaaway. Kapag inaalaw nato ang kaaway nga mao magmando sa ato. Amen! Ang nasusunod sa ato kinabuhi, ang kinsusugad sa kaaway. Ibig sabihin, mas natuod ka sa kanya kaysa sa kinsusugad ni Christ. Gibubuhian mo ng salvation. Ang delikado ito. Amen! Kapahamakan ko nitong sigurado. Whether you like it or not, mapapahamak ka kapag sugad sito. Amen? Yung sword of the Spirit, which is the Word of God, na-activate itong gatanan through the sword of the Spirit. Diri mo kailangan makipaglaban. Yung sword of the Spirit, yung gagamit itong siya sa pamagitan sa paglata. Hindi ang ginpukul sa ato sa kaaway, lata. Kabuaan. Amen! So, ang ato liwat laban is yung Word of God. Paano nato mapangyayari? Ma-exercise or magagamit ini nga weapon ng Word of God. Paano? Paano nato ito siya, kumbaga, paano ma-reveal yung power ni Christ? Paano nato magagamit nga, paano nato mapatunayan nga ang best weapon? Ini nga armor, ini nga weapon na ginhatag sa ato, yung sword of the Spirit, the word of God, magagamit natin doon sa pamagitan ni Watsan, tulong ways. Iba-iba mga agi. Yung kung paano natin doon siya is speak. We need to speak the word of God. Natin is speak kung wala ka aram sa word. Amen. Kaya nga mahalaga, nga di rin ka lang nananalangin, kundi nag-aaram ka sa pulong sa Diyos. Kasi, ang sayo nga weapon is the word of God. Yung counter nato sa kaaway is the word of God. Paano? Nato speak. First, declaration. Ngayon, tinigid mo nga declaration ng Lord sa time ni Abraham. Kung babalikan ta, ang bagaw sa Lord, kaya siya ginhatag, nag-declare siya his promises ng Abraham. Ang bagaw niya, pag-iyamano niya si Abraham. Diba? Nga tanan nga nations, pagpapalain sa pamagitan ni Abraham, ang sin-uman, ang makilala masunod sa Diyos, magiging anak ni Abraham, inheritance. Kayo kasat tagapagmana ni Abraham. Sino si Abraham? Ang lahi ni Abraham, they are the chosen people of God. Kita nga mga hintil, diri kita dapat apis ito. Pero dili sa New Testament, gin-break na ito. Sinuman at mag-accept sa Christ as Lord and Savior, anak ka sa Diyos. Under ka sa lahi, pagiging api ka doon sa nasasakupan, nagintagan promise sa Lord kan Abraham. Amen? Ibig sabihin, diri ka pa nabubuhi, api ka na sa pinangakuan sa Diyos, nga you are blessed to become a blessing. Amen. Si Abraham gin-bless ang Diyos para maging blessing sa katanan. Ngan, kita liwat, apik ito sa pangako sa Diyos. Kaya nano, kinkarawat na si Christ as Lord and Savior. Amen. Sino din ang kinarawat ng Christ as Lord and Savior? Pumalakpak at sumigaw ng Hallelujah! Amen. So, kailangan doon, hiparokit, mag-declare. Ano? Parang kanina, isa kanta. Bisa mo yung nararamdaman, dapat nga yung nararamdaman, i-declare mo that Lord, by your stripes, I am healed. Ito ng kamatuuran. Bisa ko pa yung nararamdaman, natuudak si Ton. Amen? Dahil yun yung sinabi mo. And final ito, yung sugat. Amen! Hallelujah! Kailangan maaramkit, mag-declare. Kasi, apikit doon sa pangako sa Diyos. Amen! Number 2, kailangan maaramkit mag-command. Doon sa Mark 11:23, in-promise ni Jesus nga pwede nato kuno paliwaton ang mountain. Di sa Mount Everest, pwede mo pag-insugo mo kuno nga lumipot, paliwat. Yun yung sinabi niya. Pero di rin po siya literal.
Amen? Hindi nga, makanto ka dito si Nuyo, dito po, ginawa mo, ang bago ni Lord. Di rito siya literal. Amen. Ibig sabihin, kaano man ka nako, sa rin mo problema doon kay ginatubang. Bago pa kanina, isa po si Gulayat, kaano man nung kanako, an imo ginatubang challenge sa imo kinabuhi, pwede mo siya utusan nga gumikan. Hello. Pwede mo siya suguon nga ayaw doon pagmalakagikan. Inuutusan ko ikaw sa pangalan ni Jesus. Amen? You have the power to command kaya bago sa Lord kung nalang king sugad, kung nalang talian sa lupa, tatalian sa langit, kung nalang king kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Amen! There is power doon sa tip na nato. Kaya nga ni, kung gagamitin tayo doon, kaya liwat siya makasunog sin pupos ng bago. Pupos nga, kubat mo'y disunugon sa nagtila. Naghimo kasi istorya nga dito at ito naglarap. Nagsaramok at pupos nga kalibutan. Amen? Ito na ang counter-argument sa kaaway. Kaya dapat, aram ta kung paano tagamito na nato dila. Dapat, igagamit nato ang ato dila sa tama. Sa maupay. Amen? Sa positibong maghahatag kaluguran sa Diyos. Diri sa makakaraot sa iba. Makakaraot sa imo'y kasi tao, even to yourself. Sa imo na sarili. Amen? Yung king kakaman mo nangyayari itong maupay man sa diri. Hello? Nano ang kaman sa nimhiwa? Nano ba'y ginilita? Ha? Di ko kuri gamit sa siton. Nanglit, feel na feel mo talaga. Ano? Feel na feel mo. Magluya, kanigat kami, magdiluyan hot, hindi mo kawawa yung sarili, kaya maduluya ka talaga. Amen? Nanangkin ka ka man, nanangkin nalata mo. Amen? Hallelujah. So, kailangan maarangkin at aduliwatin ka ka man through the Word of God. Amen? Para nakakaramdam kasi naluluya ka. Nakakaramdam kasi spiritual dryness. I-declare mo sa iyong sarili, Lord, for the joy of the Lord is my strength. Lord, tutuy ako. Paano ko ikaw mahahatagan sin kaluburan? Ay, maara bang ito maghahatag sa ako sin kusog? Naniniwala ang for your joy, it will give me strength. Amen. For the joy of the Lord is my strength. At imo kakusganan at maghatag kasi kaluburan sa Diyos. Ito malilipay sa iman Diyos. Amen? Kung nakakaramdam kasi ulba, may kakinakahadukan, nakirap ka, amen? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang bago dito, i-declare mo, I do not have a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ito, declare mo, Lord, ginhatag mo sa ako, diri fear. Ang ginhatag mo sa ako, Lord, kapangyarihan, pag-ibig, ng payapa. Amen. Tama nga kaisipan. Amen. Kailangan maarap ka sa word. Ito na yung ikukumand. Kasi nababatian mo doon. Ginlalata mo kasi faith comes from hearing. And hearing the word of God. Word itself sa Lord at iway kakamad para nababatian sa kaaway nga maarang ka sa word and nag-stand ka sa word na mababatian dito sa imo sarili na magbukan sa imo faith nga mag-ignite sa imo faith doon sa Lord na magkaya ka confidence doon sa word sa Lord. Amen. Kaya nga bago doon stand, you don't need to fight. Lalataon mula. Amen. Ikakamand mula. Kasi kumbaga, papakita doon nga, doon sa inidinig nga Mark 11:23, mag-isa sa Lord nga, ibug mo yung mountain, kaubod kasi sa doon, sa imong paglata, dapat kaubod ang imong pananampalataya. Amen. Nga, Lord, pinagyaman mo ako, Lord, ibibless mo ako, pisang purihin kaya na, Lord, naniniwala, I will be a millionaire. Kay daramang tao nga bubuligan ko. Amen? Kung nagdadoubt kasi doon, ayaw mag-declare.
Pero dapat, pag nagdi-declare ka, natuod ka, nga imposible man iton, kaya iton mapangyari sa Diyos. Kaya ito na imo, pinaniwalaan yan, aram sa Lord and imo heart, nga karapat dapat ka pagkatiwalaan sa Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Last confession. A confession has the power to give an instant boost to battle whatever you face. Yung confession napakahalaga. Effective itong siya. Sabi sa nano nga oras, mag-change sa ato utak. Kapag na-change an ato way of thinking, na-change an ato way of behavior, and eventually, nagta-transform sa natong kinabuhi. Nanuban din kung confess mo bago ka nang nilalang. So kung dapat, bago ka nang nilalang, na the Lord din pagpumunap, so dapat makikita yung pagbabago. Amen? Kaya nano, ayaw pag-isipan na ikaw ang dati. Kaya ginisip mo, yung dati pa rin ang imo kasi hindi ka natuod, nagibago ka sa Diyos. So, kailangan may confession. Lord, di pagpumunap, Lord, pinatawad mo na, Lord, tanggalan na ini nga mga negative thoughts, mga diri maupay nga gipupunak sa kaaway sa puso at isipan, at pagpumuna ako, isa na ako ng bagong nilalang, wala na yung dati pagkatao, ako ay bago na. Lord, ikaw magmamanifest. Dapat i-declare mo itong perni para aware ka, may nganik marites doon. Maarap ka na sa utak ka. Bago ka na nilalang, diri ka na marites. Amen? Maarap ka kasi confess mo ito sa tubangan sa Lord. Lord, puhutan na. Puhutan mo na. Diba? May self-control. Pag may yun ang atake, bago pa sister nilin kanina, totoo ito. Pag nag-araw kasi, kung na yung pinaraw, kabaliktaran sila na abot. Amen? Kaya doon mo ma-exercise, doon mo may kita nga, ay, taganak ni Lord. Lord, tagak ko ng control. Ay, doon ba't ito naabot ito na magpakalalakot ito. Ito nagigigil ka. Hindi ka nakapag-control ka, no, wala mo patuli. Ay, may self-control. San una ba na matiyang ko nga nito? Ang tayo nito. Awayon. Ang tayo nito. Nakatuon. Diba? Kanyari ako, weakness ko. Ginimuan ang sinistorya. Sa old life ko, may isang kapasip presidente. Pag diri tama, alam mo yung hinlata against sa katupang mo ikaw, uyo maglata. Patunayan mo ang totoo. Ito yung hinlata. So, alam sinun. Ay, very defensive Pero yan bisan pa doon, doon nila ay accusation. Ang sugarang sak, as long as alam ko, matili itong totoo. Ina-ignore ko ito. Eh, buhay ng sa kaaway, pahala ang Diyos. Magpagawas sa kamatuuran. Kay waray, lingid sa Diyos. Aram niya ang kamatuuran. Amen? Ngatanan ito. Mag-stand ka na doon sa word nga i-confess mo, Lord. Ikaw, anak Diyos, nga mananagumpay, magtatagumpay na. Amen? Ikaw, anak great healer. Alam ko, gagaling ako. Amen? Ikaw, ang Diyos, nga may-ari ng langit at lupa. Tagapagmana mo kaya bisan na ano pang ginin mo sa kaway na tuod ang kamayaman. Amen! Hallelujah! Diri nga nagpapayaman ka kay magdara-dako nga, ay, sino pa man niya nasa, kaya ako, diri na masunod, ako na masusunod. Kapatid, nagkakamalik ka. Ang nagmamataas ay yung pabagsak. Amen? Pero yung nagpapakubaba, iangat sa Diyos. Dapat tama na itong confession. Yung maghahatag kaluguran sa Diyos para diri kit ipahiya sa kaaway. Diri man sila nagpapahiya sa ang kaaway tayo magpapahiya sa Amen? So sa conclusion, aram ta na kamayaw kit different battles. Dapat aram ta na yan kung paano mag-stand sa ground. Siya ang batong di matitibag, siya ang Diyos sa kamatuuran. Ano? Diri ka na magpinakaluoy-duoy. Ay, kayo ko man. No! You are more than conqueror. You are victorious one. Kaya mayon nga ni kuan ang kailangan bahalagahan nato. Sino? Ang bottom line, yung weapon, He is Christ itself. Kailangan kaupod natin si Christ. Kailangan mamuhay kit ayon kan Kristo. Kailangan ang ato natutuuran, ang Word of God, nga doon lang kit pag-stand sa kanyang insugat. Tayo'y magsitayo.
Hallelujah. So yan ano, nanuman in imo battle, nanuman ang imo struggles, just close your eyes, duok sa Diyos, araw ayong confidence, alalahanin mo yung mga promises ng Lord, i-activate mo yung armor of God, which is Christ itself. Kan Christ pala ito maagi. Kan Kristo lang natin ito mahiagian. Sa kanya ito magtitigyan na tanan. Waray din pahihimo actually, pero ang Kristo nga ato pinaglilingkuran, si Christ nga ato pinanampalatayanan. Siya mag-stand para sa atin. Kailangan maaram kit sa kanya word, maaram kit tumabot, tumuod, mag-stand, nga mag-confess, mag-command, mag-instruct sa kanya word. Just close your eyes to medyo alanganin ka aruan faith sa Lord. Lord, strengthen mo ng faith. Ipaunawa mo pa sa aning word of promises. Karuyan ko mamuhay ayon sa iyong kalooban. Karuyan ko pahalagahan ang salvation na ginhatag mo sa ako. Karuyan ko maranasan yung victorious life nga magtitikahla sa iyo. Sa katanan nga ginhimo sang kaaway, mga ginhimo sang kaaway nga buwa, nga paulit-ulit nagpaparana sa ako sa defeat. Ginkakas out ko ito, ginaro ko pasaylo lahat nga na-entertain ko, nga negative, nga tanan nga kabuwaan sa kaaway. Lord, ginaro ko sin pasaylo, papalayas ko ito, nga hindi ko na pinapahintulutan sa nang akong kinabuhi. I-declare ko yan na, Lord, nga ikaw ang manahan sa akong pusong isipan from now on, Lord, uligi up nga mapahalagahan ang word mo, ang promises mo, ang natanan nga ginhimo mo sa akong kinabuhi. Isa-surrender ko na akong kinabuhi sa iyo na, Lord, ikaw ang mag-display, ikaw mag-manifest. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to
ginhimo sa kaaway. Na naman ang imo na identify may stronghold na ginhimo sa kaaway sa imong kinabuhi. Right now, break it in Jesus' name. I-renounce it sa Lord. Aruay nun, pasaylo sa Diyos. Palayasa ito sa inyong kinabuhi. Ngan, iduog ito sa Diyos. And i-declare and promises sa Lord. From now on, natanan niya kabuhaan sa kaaway, waray na kapangyarihan sa kada sayo, sa katanan niya adi in Jesus' name. Sa katanan, naging kawat sa kaaway. Katanan niya blessing at ginhold sa kaaway, ginkawat sa kaaway, inutusan nawang kaaway. Ibalik ito right now, sevenfold in Jesus' name. Kung mayon man karamdaman, gano'n man ito karamdaman, pinapalayas na mo sa pangalan ni Jesus. Kapag sa words of Lord, by His stripes, we are healed. And right now, Satan, i-declare na mo, mawara ka ng karapatan. Natanan, ilang karamdaman, I curse it right now, in Jesus' name. And I declare healing, in Jesus' name. I declare deliverance, in Jesus' name. I declare freedom from oppression of the enemy right now, in Jesus' name. I break every stronghold, in Jesus' name. Hallelujah. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Come on. Your name is power. Yes, hallelujah. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat sa iyong buhay. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord God, sa lahat ng sacrifices. Salamat sa promises. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na kung wala ka, O Diyos, sigurado mapapahamak kami. Pero Diyos, salamat sa oras na ito sa iyong mga salita. Patuloy itong magrema sa aming puso't isipan. Turuan mo kami, Panginoon, mag-stand sa iyong promises. Simula sa oras na ito, dinideklara namin that we are more than conqueror. We are victorious one. Wala lang pwedeng kami ng kaaway sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat. I know, narinig mo ang panalangin ng bawat isa. Salamat sa answered prayer. Salamat sa mga gagawin mo pang habang-habang nga sa aming mga buhay. Lord, hinihiling namin, O Diyos, every day, gabayan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, strengthen our faith, strengthen mo, Panginoon, Lord, mas lalo kaming mauhaw sa iyong salita. Pahalagahan namin yung prayer life namin sa iyo, at matuto kami, Panginoon, na ma-excite sa mga bagay na kaya mong gawin sa aming buhay every day. Nag-expect kami ng something great, amazing, Lord, na gagawin mo sa amin sa oras na ito hanggang sa mga susunod na araw. Salamat, O Diyos, sa iyong promises. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-answer mo, Lord, sa lahat ng aming tinutulog sa iyo. Sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba at pagkakilak sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, announcement po, mayroon po kit
gawain kada Wednesday po every 7 p.m. Pagdala po kami sa church. Tapos sa Friday din po mayroon po kayo intercessory prayer 7 p.m. din po dito sa church. Tapos sa mga naruyag po mag-upod sa outreach program sa Kayagan every Saturday man po ito. God bless po everyone. Diyos na hari, aming ihayag, magpagkailanman ang kaawit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa sa ng mga lahi, at ako'y makikita ang mga hakakong pagkilos naming inasawang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Purihin ka sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihawagan. Parinig kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka! Pupurihin ka sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihawagan. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Ay, nagkakano yan, kuya? Thank you, Ken. Politics ko naman. Nagkain ka pa. Bluetooth is connected successfully.
Once in